Naitapon mo na ba ng may panghihinayang ang nalantang gulay o yung kumukulubot na sili na hindi na isama sa salad? Nakakapanghinayang, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na bawat isa sa mga gulay na yan ay kaya pa sanang mailigtas at gawing isang culinary masterpiece na magbibigay saya sa'yo kahit taglamig? Ngayon, aalamin natin ng minsanan kung aling paraan ng pagpepreserba, pagyeyelo, pagpapatuyo, or pagkokonserba ang pinakaangkop para sa bawat gulay. Pangako, pagkatapos ng bidyong ito, magiging tunay kang guro ng pagpepreserba ng pagkain sa bahay at ang ref mo at pantry ay magiging isang sisidlan ng sari-saring lasa. Sandali tayong dumalaw sa nakaraan. Ang pagpepreserba ng pagkain ay hindi lang basta resipi ng lola. Ito ay sinaunang sining para sa kaligtasan. Noong wala pang ref, natuto ang mga tao na gumamit ng araw, asin, at apoy para mapreserba ang kanilang ani. Ang pagpapatuyo ay isa sa pinakamatandang paraan na nagpapatingkad ng lasa at nagpapahintulot na itago ang pagkain ng maraming taon. Ang pagkokonserba sa suka o asin ay isang tunay na revolusyon, samantalang ang modernong pagyeyelo ay isang high-tech na paraan para patigilin ang oras para sa mga bitamina. Kaya sa tuwing magbubukas ka ng garapon ng inatsarang pipino, tandaan mo, hinihipo mo ang kasaysayang nagmula pa sa maraming siglo. Kaya, simulan na natin ang ating malaking paglalakbay sa mundo ng paghahanda at pag-iimbak ng pagkain. At ang una nating hihintuan ay, syempre pa, ang pagyeyelo o pag-iimbak sa freezer. Maaari itong tawaging reyna ng kaginhawaan at bilis. Sa ating abalang pamumuhay, ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para mapanatili ang kaunting lasa ng tag-init. Isipin nyo na lang, kaunting paghahanda, walang latalata at komplikadong marinades. Kadalasang sapat na ang hugasan, hiwain at ipabalot. Ano nga ba ang pangunahing sikreto ng popularidad nito? Ang pagyeyelo ay parang time machine para sa ating mga pagkain. Literal nitong pinapatigil ang lahat ng proseso, nilulak ang pagiging sariwa, ang matingkad na kulay, at higit sa lahat, ang karamihan ng bitamina sa loob ng gulay. Isipin nyo, sa labas, bumubuhos ang ulan o may bagyo, pero ikaw ay kumukuha ng pakete ng summer bell pepper mula sa freezer na amoy araw. Iyan ang mahika ng pagyeyelo, hindi tulad ng pagkakand or pagkoconserve, kung saan maaaring masira ng mataas na temperatura ang ilang sustansya. Mas malumanay ang pagyeyelo. Pinapanatili nito ang mga pagkain sa halos orihinal nilang kalagayan. Kaya naman, ang mga frozen na gulay ay halos kasing lapit ng sariwa sa kanilang mga katangian. Ngunit, tulad ng isang reyna, mayroon ding sariling mga kakaibang ugali at sikreto ang pagyeyelo. At ang pag-aakalang basta na lang ihuhulog sa freezer ang kahit anong gulay at makakakuha ng magandang resulta. Malaking pagkakamali iyon. Tungkol sa mga detalyeng ito ang pag-uusapan natin ngayon. Pero huwag ka munang masyadong magapura na isalpak sa freezer ang lahat ng iyong naani. Kilalanin muna natin agad ang blacklist. Yung mga gulay na sa halip na mailigtas ng lamig ay lalo pa nilang ikasisira at ang pangunahing may sala rito, walang iba kundi ang tubig. Isipin mo ang sariwang pipino, malutong na dahon ng lettuce, makatas na labanos, o tangkay ng kinsay. Ano ang pagkakatulad nila? Tama ka, mahigit 90% sa kanila ay tubig. Ngayon, balikan natin ang itinuro sa atin sa physics. Ang tubig, kapag nagyelo, ay lumalawak. Sa loob ng pinong mga cell wall ng gulay, nabubuo ang matutulis na kristal ng yelo. Ang mga kristal na ito, parang milyon-milyong maliliit na karayom, ay basta na lang pinupunit ang buong delikadong istruktura nito mula sa loob.
At ano naman ang resulta nito? Pagkatapos matunaw, sa halip na buo at malutong na gulay, ang bubungad sa iyong plato ay isang malungkot, puno ng tubig at tila wala ng buhay na masa. Mawawala ang lahat ng nakakatakam na lutong at hugis nito nang walang anumang bakas. Kaya tandaan ang simpleng alituntunin. Kung ang isang gulay ay napakatas at pinahahalagahan mo ito dahil sa sariwa at malutong nitong tekstura, ang freezer sa kasamaang palad ay hindi bagay para sa kanya. Ito ang sisira sa lahat ng katangiang dahilan kung bakit natin ito minamahal. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga gulay na para bang ang freezer ay isang five-star hotel para sa kanila. May mga gulay na tila ginawa talaga para sa pagyayelo. Kaya nilang panatilihin ang kalidad kahit malamig. Halos hindi nawawala ang kanilang hugis, lasa, at higit sa lahat, ang sustansya. Ang mga gulay na ito ay dapat laging nasa freezer ng bawat tahanan. Nangunguna sa listahan ang green beans at green peas. Ang matibay nilang istruktura ay perpektong nakakayanan na ng pagyayelo at ang lasa nito pagkatapos i-defrost ay nagiging mas matamis pa. Isipin na lang, sa taglamig, isasaboy mo lang ang isang dakot ng makulay na gisantes sa iyong sabaw o nilaga at agad na magbabago ang anyo at lasa ng iyong ulam. Kasunod nito ay ang broccoli at cauliflower. Kapag hiniwalay na sa mga florets, nagiging perpekto itong handa ng lutuin. Hindi mo na kailangang hugasan at hiwain. Kukunin mo lang at diretso na sa kawali, steamer o kaldero. At ang paborito ko sa lahat, ang bell pepper. Isa itong kampeyon sa pagiging madaling gamitin. Hiwain mo lang ng pastrip o pa-cube, ilagay sa mga plastic bag, at mayroon ka ng handang gamiting sahog para sa pizza, pasta, o iba pang ulam. Ang maganda pa rito ay halos hindi nagbabago ang lasa at bango nito. Ang mga gulay na ito ang magiging lifesaver mo sa buong panahon na makakatipid sa iyo ng maraming oras at magdadala ng sariwang kulay at lasa sa bawat putahe. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang maliit na sikreto na naghihiwalay sa tunay na profesional mula sa isang baguhan. Maaaring pakinggan itong medyo siyentipiko, pero sa totoo lang, napakasimple nito. Ang pinag-uusapan natin ay ang blanching. Huwag kang matakot sa salitang iyan. Sa madaling salita, ito ay isang mabilisang shock para sa mga gulay. Ilulubog mo sila sa kumukulong tubig ng 1 o 2 minuto at pagkatapos, agad mong ililipat sa tubig na may yelo para mapatigil ang proseso ng pagluto. Bakit kailangan pa ang lahat ng ito? Tanong mo siguro. Ang dahilan ay dahil sa mga hindi nakikitang kalaban ng ating ani, ang mga enzyme. Ang mga ito ay mga sangkap na kahit nasa freezer na ay patuloy pa ring sumisira sa mga gulay kahit napakabagal. Sinisira nila ang kulay, lasa at texture ng mga gulay sa paglipas ng panahon. Dahil sa mga enzymes na ito, nagiging kupas o kulay olive ang broccoli at nawawala naman ang kaaya-ayang pagka-crispy ng green beans. Kaya naman, ang pagbablanching ay ganap na nagpapahinto sa mga enzyme na ito. Ang simpleng hakbang na ito ay titiyak na ang iyong mga gulay ay mananatiling matingkad, kaaya-aya ang kulay, at matatag kahit pagkalipas ng 6 na buwang pag-imbak. Ito ang iyong susi para makapag-imbak ka ng gulay na may kalidad pang restaurant. Huwag mo itong baliwalain at tiyak na ikagugulat mo ang magandang resulta. Pero hayaan na muna nating magpahinga ang ating cold queen ng pagpapalamig. Dumako naman tayo sa pinakamatanda at marahil pinakamabanggo sa lahat ng pamamaraan, ang pagpapatuyo. Kung ang pagyayelo ay isang pagtatangka na panatilihin ang pagiging sariwa ng isang sandali, ang pagpapatuyo naman ay isang tunay na alkimya ng lasa.
Hindi lang ito basta pagtanggal ng tubig. Ito ay isang proseso ng konsentrasyon, hindi pinipigil ng pagpapatuyo ang oras tulad ng freezer. Sa halip, pinapasingaw nito ang lahat ng labis. Iniiwan lamang ang pinakadiwa, ang puso ng gulay, ang puro nitong lasa at ang malalim na bango. Isipin mo, isang maliit na kurot lamang ng pinatuyong halaman ay kayang baguhin ang buong putahe. Pinupuno ang kusina ng mga amoy ng tag-araw. Hindi man ito napapanatili ang orihinal na tekstura, nagbibigay naman ito ng kakaibang katangian sa mga produkto, lalim at yaman ng lasa, na hindi makakamit sa iba pang pamamaraan. Ito ang perpektong pagpipilian para sa mga tunay na mahilig sa masarap na pagkain at sa mga nagpapahalaga hindi lang sa sustansya, kundi pati na rin sa matitingkad at di malilimutang lasa. Ito ay isang paraan para mahuli ang esensya ng tag-araw at itago sa isang maliit na garapon para sa mga panahong malamig ang taglamig sa isang kurot lang. Maibabalik mo ang init at mga bango ng maaraw na araw sa iyong kusina. Kaya sino-sino nga ba ang mga nangungunang gulay na mainam gawing konsentrado at mabango? Tara't silipin natin kung aling mga gulay ang nagiging tunay na kayamanan sa kusina pagkatapos patuyuin. At ang una, ang walang dudang hari ng pagpapatuyo ay siyempre ang kamatis. Masarap ang sariwang kamatis, pero ang pinatuyong kamatis, isa itong himala sa panlasa. Nagiging napakabango at napakasarap ng lasa nito, maasim-tamis na may bahid ng karamelo. Idagdag sa salad, pasta, o kaya ibuhos lang ng olive oil na may herbs at makakakuha ka ng delikadesa na pinagkakagastusan ng malaki sa mga restaurant. Ang susunod sa ating listahan ay ang mga kabute. Ang pagpapatuyo ay nagpapalabas ng kanilang malalim at amoy gubat na aroma na tinatawag na umami, ang ikalimang lasa. Ilang pinatuyong puting kabute kapag ginawang pulbos ay kayang pasasarapin ng daang beses ang anumang sabaw o sarsa, higit pa sa sariwang champignon. At syempre pa, anumang uri ng sariwang dahon o gulay na pampalasa at sili. Ang dill, perihil, basil, oregano, pagkatapos matuyo, nagiging konsentradong pampalasa ang mga ito na laging handa mong gamitin sa buong taon. At ang pinatuyong sili naman ay nagkakaroon ng mas komplikado, amoy usok na aroma. Ang pagpapatuyo ay ang iyong tiket sa mundo ng matinding lasa na siguradong magpapabago sa iyong pang-araw-araw na pagluluto. Kaya, nagpasya ka ng subukan ang pagiging alkemista ng lasa. Paano ba dapat gawin ng tama ang proseso ng pagpapatuyo? Sa totoo lang, mayroon kang ilang pagpipilian mula sa pinakaluma hanggang sa pinakamoderno. Ang unang paraan ay ang tradisyonal o ang pagpapatuyo sa labas, sa ilalim ng araw. Ito ang pinakanatural at pinakamura. Kailangan mo lang isabit ang mga gulay sa sinulid o ilatag sa tray o net sa isang lugar na mahangin at protektado mula sa direktang sikat ng araw at mga insekto. Ang paraang ito ay perpekto para sa mainit at tuyong klima, pero kailangan nito ng pasensya at nakadepende sa kapritso ng panahon. Ang pangalawa at mas universal na paraan ay ang paggamit ng ordinaryong oven. I-on mo lang ito sa pinakamababang temperatura, mga 50 hanggang 60 degrees Celsius. Bahagyang buksan ang pinto para sa sirkulasyon ng hangin at matiyagang maghintay. Mas maaasahan ito kaysa sa pagpapatuyo sa araw. Pero kailangan ng patuloy na pagbabantay at magagamit ang iyong oven sa mahabang oras. At sa wakas, ang pangatlong option para sa mga tunay na mahilig ay isang espesyal na kagamitan na tinatawag na dehydrator. Ito ay, sa esensya, isang smart appliance na may ventilador at pampainit na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pantay at epektibong pagpapatuyo. Nagbibigay ito ng pinaka-predictable
at pinakamataas na kalidad ng resulta. Pinapanatili ang pinakamaraming kulay at aroma. Anuman ang paraan na piliin mo, iisa lang ang magiging resulta. Magkakaroon ka ng sariling imbak ng pinagsama-samang lasa ng tag-init. Kaya naman, matapos nating mag-freeze at magpatuyo, panahon na para sa mas seryosong pamamaraan. Dumako na tayo sa pagpepreserba o mas kilala bilang pagmamarinade at pag-aatsara. Kung ang pagyayelo ay pagpapanatili ng pagiging sariwa at ang pagpapatuyo ay pagpapatingkad ng lasa, ang pagpepreserba naman ay isang ganap na pagbabago. Hindi lang ito paraan para mapreserba ang mga gulay, kundi para bigyan din sila ng panibago, natatangi at matapang na karakter. Ito ay paraan para sa mga mahilig sa mga inihandang pagkain na may kakaibang dating at pampagana. Para sa mga nagpapahalaga hindi lang sa benepisyo, kundi pati na rin sa masarap at di malilimutang karanasan sa pagkain. Ang malutong na pipinong inatsara, maanghang na repolyong minarinade, matatamis na kamatis na nakabraine. Hindi lang ito pagkain, kundi isang tunay na damdamin, isang lasa na nakasanayan na natin mula pagkabata. Bukod pa rito, ang pagpepreserba ay ang kampeon pagdating sa tagal ng pagtatago. Ang isang garapong tama ang pagkakagawa ay maaaring manatili sa aparador ng 1 taon o kahit 2 nang hindi nawawala ang kalidad. Ito ang inyong strategic na reserba kung sakaling bigla ang dumating ang bisita o kung gusto nyo lang ng masarap at lutong bahay sa malamig na gabi. Ito ay isang buong kultura na pinatunayan ng mga henerasyon. Sino nga ba ang mga pangunahing bituin pagdating sa mga debote o inatsara? Siyempre, mayroon tayong mga klasiko, mga gulay na tila ipinanganak para sa pagmamarinad. At ang numero 1 sa listahan na ito ay ang kanyang kamahalan, ang pipino. Kapag nasa loob na ng garapon at nilagyan ng amoy ng dill, bawang at horseradish, doon niya naabot ang tugatog ng kanyang sarap. Malutong, tamang-tama ang alat, o kaya'y tamis-asim. Ito ang perpektong pampagana at dagdag sa anumang handaan. Sumunod naman ang mga kamatis. Ang pag-iimbak ay ginagawang isang kumpletong putahe, ang isang simpleng gulay. Maaari silang maging inasinan, inatsara, sa sarili nilang katas na may halong siling bell o karot. Libo-libo ang mga paraan at bawat isa ay may sariling ganda at sarap. Huwag din nating kalimutan ang repolyo. Ang binurong repolyo o sauerkraut ay hindi lang basta inihanda, ito ay isang tunay na superfood, isang kayamanan ng vitamin C. At ang inatsarang repolyo na mabilis ihanda ay maaaring maging iyong tagapagligtas kapag kailangan mong gumawa ng isang masarap at makulay na salad sa sandaling panahon. At syempre pa, ang beets. Ang inatsarang beets ay handa ng base para sa vinaigrette, borscht, o simpleng masarap na pampares. Ang suka, asin, at asukal sa pamamaraang ito ay hindi lamang nagsisilbing pampatagal. Sila ay mga tunay na artista na lumilikha ng mga bagong obra, maestrang kulinarya mula sa ordinaryong gulay na may maningning at di malilimutang lasa. Pero sa pagpasok sa mundo ng paggawa ng delata, may isang salitang kailangan nating tandaan, ang kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga garapon na selyadong-selyado kung saan maaaring lumitaw ang mapanganib na mikrobyo kung hindi tama ang proseso. At ang ating pangunahing kakampi laban sa kanila ay ang asido. Ang lahat ay nakasalalay sa antas ng pH. Karamihan sa mapanganib na bakterya, kabilang ang sanhi ng botulism, ay hindi kayang mabuhay sa asidikong kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kamatis na natural na mataas ang asido ay medyo simple at ligtas idelata. Sapat na ang simpleng sterilisasyon ng mga garapon at takip at ang iyong tomato juice
o inatsarang kamatis ay magiging maayos at ligtas kainin. Ngunit pagdating sa mga pagkain na mababa ang asido, tulad ng green beans, mais, kabote o kalabasa, mas komplikado ang sitwasyon. Ang simpleng pagpapakulo sa marinadong may suka ay maaaring hindi sapat para sa ganap na kaligtasan. Para idelata ang mga ito ng purong-puro at walang gaanong suka, kailangan ng sterilisasyon sa ilalim ng mataas na presyon at temperatura. Ito ay makukuha lamang sa isang espesyal na kagamitan, ang autoclave. Kung wala kang ganoon, mas mainam na i-freeze, patuyuin o idelata ang mga gulay na ito bilang bahagi ng salad na may maraming kamatis o suka. Tandaan, ang paggawa ng dilata ay seryosong usapin at ang kaligtasan ay laging nauuna. Ngayon, suriin natin ang ating mga gulay at pagdesisyunan kung paano pinakamainam na gamitin ang bawat isa. Magsimula tayo sa tunay na hari ng bawat hardin, ang kamatis. Ang gulay na ito ay parang isang universal soldier pagdating sa paghahanda dahil kahit anong paraan ay akma para dito. Kung gusto mo ng mabilis at simpleng paraan, i-freeze mo. Siyempre, huwag mo itong i-freeze ng buo dahil magiging lusaw lang ito pagkatapos matunaw. Pero kung gagawin mo itong puree o simpleng hiwain ng maliliit na cubes at i-freeze, magkakaroon ka ng perpektong base para sa mga sopas, sarsa o lasagna sa buong taon. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang puro at sariwang lasa ng kamatis. Nangangarap ka ba ng kakaibang delicacy na may matinding lasa? Kung gayon, ang pagpapatuyo ang sagot, ang sun-dried tomatoes, tulad ng nabanggit na natin, ay talagang kahanga-hanga. Mapapaganda nila ang anumang pizza, pasta, or bruschetta. Pero kung gusto mo ng klasiko at pangmatagalan, syempre, ang pagkokonserba ang pinakamahusay. Mga marinated cherry tomatoes, kamatis sa sariling katas, lecho, adjika. Napakaraming recipe ang pwedeng gawin. Ang kamatis ay napaka-versatile, kaya ang pagpili ng paraan ay nakasalalay lamang sa kung ano ang gusto mong makuha sa huli. Sariwang lasa, pinatinding lasa, o handa ng pampagana. Pero ang pipino, nakabaligtaran ng kamatis na maraming gamit. Mayroon silang napakakitid na silbi at may sariling ugali pagdating sa paghahanda. Masasabi nating iisa lang ang alam ng pipino na daan, at ang daan na ito ay diretsong papunta sa garapon ng atsara o inasnan. Tulad ng natuklasan natin, ang pagyeyelo nito ay walang silbi dahil sa mataas na nilalaman nitong tubig. Pagkatapos, matunaw ay magiging malambot, basa, at halos walang lasa na lang ito. Hindi rin para sa pipino ang pagpapatuyo. Napakahirap isipin ng pinatuyong pipino at ang lasa nito, sa madaling salita, ay para lang sa iilan, damo at walang dating. Ngunit sa garapon, dito talaga lumalabas ang tunay na galing ng pipino. Dito nangyayari ang mahika na ginagawa itong isang sikat na pampagana. Malutong, puno ng aroma ng pampalasa, katamtaman ng alat o maanghang na may kagat. Ganyan natin ito gusto. Pag-aatsara o pag-aasin, iyan ang tunay nitong tungkulin. Kaya kung marami kang ani na pipino, huwag nang magatubili. Ilabas na ang garapon, dill at bawang. Ang ibang paraan ng paghahanda ay hindi kayang ilabas at panatilihin ang pamosong lutong at sariwang lasa nito. Ngayon, pag-usapan natin ang makulay at kaakit-akit na bell pepper. Ang gulay na ito ang masasabing pinaka-universal pagdating sa pagyayelo. Napakahusay nitong tiisin ng lamig, kaya kahit ang baguhang magluto ay kayang-kaya itong iimbak. Ano ang pangunahing bentahin nito? Ang bell pepper ay isa sa iilang gulay na hindi na kailangan ng preliminaryong blanching. Oo, tama ang narinig mo.
Walang abala sa pagpapakulo o paggamit ng yelo. Hugasan mo lang, alisin ang buto, hiwain sa gusto mong laki, pahaba, pakwadrado, or pabilog, at tapos na. Ilagay sa mga plastic bag, pigain ng hangin, at idiretso sa freezer. Pagkatapos matunaw, natural na mawawala ang orihinal nitong labnaw at hindi na angkop para sa sariwang salad. Ngunit perpektong mapapanatili nito ang matingkad na kulay, lasa, at natatanging bango. Ang frozen bell pepper ay isang perpektong ready-to-cook na sangkap para sa mga mainit na ulam. Kahit kailan, pwede mo itong idagdag sa nilaga, sopa, sarsa, gamitin sa pasta, pizza, o iprito lang kasama ng karne. Napakadali nito at nakakatipid ka pa ng maraming oras. Ano ang gagawin mo kapag tambak-tambak na sariwang herbs ang nakuha mo sa hardin o sa palengke? Ang mga bungkus ng dill, parsley, cilantro, o basil ay napakabilis malanta. Minsan, hindi mo pa nagagamit ang kalahati, nasasayang na. Sayang naman kung itatapon lang ang ganoong kagandang halaman. Sa kabutihang palad, may dalawang napakagandang paraan para mapanatili ang sarap at bango ng mga ito. Ang una at pinakapopular na paraan ay ang pagyeyelo. Pero may kaunting diskarte rito. Hindi maganda kung buo mong yayeluhin ang mga herbs. Mas mainam na hiwain ito ng pino at gamitin ang karaniwang ice cube trays. Ilagay ang hiniwang herbs sa mga butas ng tray, buhusan ng kaunting tubig, o mas maganda, tunaw na butter or olive oil, at saka i-freeze. Sa huli, magkakaroon ka ng mababangong cubes na perpektong idadagdag sa mga sabaw, sarsa, o sa kawali kapag nagpiprito ng patatas. Ang pangalawang paraan ay, syempre, ang pagpapatuyo. Bahagyang babaguhin nito ang amoy at lasa ng herbs. Gagawin itong mas matapang at konsentrado, tulad ng mga pinatuyong pampalasa. Ang pinatuyong herbs ay kailangan lang durugin at itago sa isang lalagyan na hindi pasukan ng hangin. Sa ganitong paraan, palagi kang may sarili mong natural na halo ng herbs para sa anumang putahe. Nasa iyo ang pagpipilian. Kung gusto mo ng sariwang lasa, i-freeze. Kung gusto mo ng mas matapang at konsentradong aroma at lasa, patuyuin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang uri ng gulay na akala mo madali lang i-preserve, pero may sikreto pala. Ang zucchini at ang iba pang uri ng summer squash ay sadyang napakaraming aanihin sa hardin. Pero pagdating sa pag-iimbak o pagpreserba, doon sila nagbibigay ng matinding hamon. At ang pangunahing dahilan na marahil ay hula mo na ay ang napakaraming tubig na laman ng mga ito. Kung basta mo lang hihiwain ng cube ang sariwang zucchini at ilalagay sa freezer, pagkatapos mong tunawin, tiyak na matubig at durug-durug na lang ang matitira. Sirang-sira na ang tekstura nito at hindi na kaaya-aya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin na hindi na natin sila pwedeng i-freeze. Kailangan lang ng tamang paghahanda para masiguro na walang labis na tubig ang naiwan. Ang pinakamabisang paraan ay gadgarin ang zucchini gamit ang malaking butas ng gadgaran. Pagkatapos nito, lagyan lang ng kaunting asin at hayaang nakababad sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Saka ito pigain ng mahigpit gamit ang iyong mga kamay para maalis lahat ng labis na katas o tubig. Ang masa ng zucchini na medyo tuyo na ay pwede mo nang ilagay sa mga plastic bag at diretsong i-freeze. Pagdating ng taglamig, ang inihanda mong ito ay pwedeng-pwede nang gawing masarap na fritters, casseroles, o kaya'y isang uri ng vegetable spread. Sa ganitong paraan, naalis mo na ang labis na tubig ng maaga, kaya't magiging perpekto ang resulta ng pag-freeze mo. Paano naman kaya ang mga gulay na lumalaki sa ilalim ng lupa? Ang mga root crop tulad ng carrots, beets o celery root ay pwedeng-pwede ring ihanda para sa stock.
pero kailangan ng kakaibang diskarte. Ang siksik na istruktura nila ay kayang-kaya ang lamig. Pero sa isang kondisyon lang, kailangan muna silang ihanda ng maayos. Hindi magandang ideya na basta na lang hugasan at ilagay ang buong carrots sa freezer. Pagkatapos i-defrost, magiging malambot ito at mawawala ang tamis. Ang tamang paraan ay ang paunang pagproseso. Kailangan balatan at hiwain ang mga gulay ayon sa kung paano nyo sila gagamitin sa hinaharap. Pa-cubes, pa-julienne, pabilog, o kaya naman ay kudkurin. At ang susunod na hakbang, tulad ng alam nyo na, ay ang blanching. Panandaliang ibabad sa kumukulong tubig sa loob ng 1 o 2 minuto at pagkatapos ay ilipat agad sa tubig na may yelo. Ang pamamaraang ito ay magpapanatili ng kanilang kulay, lalo na sa makukulay na carrots at beets, at pipigilin ang paggana ng mga enzyme. Pagkatapos ng ganitong paghahanda, magkakaroon kayo ng ready-to-use na semi-finished product na pwedeng-pwede nang ilagay agad sa sopas, nilaga, o kaya naman ay sa stew. Bukod pa rito, ang mga root crop ay nagiging masarap na dilatang salad at pampalasa para sa mga sopas. Ang pampalasa para sa borscht na gawa sa beets, carrots, at kamatis ay isang tunay na lifesaver na makakatipid sa inyo ng maraming oras, lalo na sa panahon ng lamig. Ang mga kabute ay isang kategoryang talaga namang kakaiba. Halos mystical pa nga pagdating sa paghahanda ng pagkain o pagpepreserba. Hindi sila katulad ng anumang gulay at kailangan ng espesyal na paraan sa paghawak sa kanila. Ang tagumpay dito ay nakasalalay sa kung ano ang gusto mong makamit, ang pinakamasarap na aroma o isang madaling gamiting semi-prepared na sangkap. Kung ang pangunahing layunin mo ay mapreserba at lalo pang mapalakas ang kakaibang, malalim na amoy gubat ng kabute, ang tanging paraan ay ang pagpapatuyo. Walang ibang paraan ang makakapag-concentrate ng aroma ng kabute tulad nito. Ang mga kabuting tulad ng porcini o chanterelle na sinasabit at pinapatuyo ay nagiging isang pambihirang sangkap sa pagluluto. Sa taglamig, sapat na ang durugin ang ilang piraso ng tuyong kabute para gawing isang kakaiba at malarestaurang putahe ang simpleng sopas ng patatas. Ngunit kung mas mahalaga sa iyo ang kaginhawaan at gusto mong mayroon kang handang kabute para sa pagprito o para sa julienne, ang pagyeyelo ang iyong piliin. Pero may mahalagang paalala dito. Huwag na huwag mong i-freeze ang mga kabute ng hilaw. Ang kanilang porous na istruktura ay magiging parang goma at hindi kaaya-aya pagkatapos matunaw. Para maiwasan ito, kailangan munang pakuluan ng mga kabute o mas mainam pa, iprito hanggang sa mawala ang labis na tubig. At pagkatapos lamang lumamig, ilagay sa freezer. Sa ganitong paraan, mananatili ang kanilang masarap na texture. Ngayon, wakasan na natin ang isa sa pinakasikat at pinakamapanganib na mito na kumakalat sa internet. Ang sabi, kung mabilis kong ibabalik sa freezer, wala namang masamang mangyayari. Nagkakamali ka. May mangyayari. At gusto kong tandaan ninyo ito, minsan at magpakailanman, ang muling pagyayelo or pag-refreeze ng gulay o ng anumang uri ng pagkain ay hindi pwede. Pero bakit nga ba? Sa unang pag-freeze, nabubuo ang maliliit na kristal ng yelo sa loob ng gulay na sumisira sa istruktura ng mga selula nito. Kapag na-defrost na, naglalabas ng likido ang mga selulang ito. Ang likidong ito sa ibabaw ng pagkain ay nagiging perpektong lugar para dumami ang bakterya. Ang pagdami nila ay halos agad-agad nangyayari. Ngayon, isipin mo, ibabalik mo ulit sa freezer ang piging ng mga mikrobyo. Hindi mo pinapatay ang bakterya, pinapatulog mo lang sila. Sa susunod na pag-defrost, gigising sila at mas marami pa silang dadami. Ang resulta, hindi lang pangit ang texture,
magiging malabsak at mawawala ang lasa, kundi delikado pa ito sa iyong kalusugan. Kaya ang patakaran ay simple lang. Kapag na-defrost mo na, iluto at kainin agad. Huwag na itong bigyan ng pangalawang pagkakataon sa freezer. Akala mo ba, pagkatapos mong piliin ang tamang paraan at ihanda ang mga gulay, ayun na yon? Hindi pa pala. May isa pang napakahalagang punto o susi na maaaring sumira sa lahat ng iyong pinaghirapan o magbigay sa iyong mga inihanda ng mahaba at masarap na buhay. At ang puntong ito ay ang tamang packaging. Para sa pag-freeze, ang pangunahin mong kalaban ay ang hangin. Mas tumpak ang oxygen na siyang nagdudulot ng tinatawag na freezer burn. Ito ang mga mapuputi at natutuyong bahagi sa pagkain. Lumilitaw ang mga ito kung saan hindi mahigpit ang balot. Upang maiwasan ito, gumamit ng espesyal at makakapal na ziplock bags para sa freezer o kaya ay vacuum-sealed bags. Ang kailangan mong gawin ay alisin ang pinakamaraming hangin hanggat maaari mula sa bag bago mo ito isara. Mas mahigpit ang pagkakabalot sa produkto. Mas matagal itong mananatiling sariwa. Para naman sa mga dried goods, iba ang kalaban. Ito ay ang halumigmig at ilaw. Ang pag-imbak ng pinatuyong herbs or kabute sa isang tela na bag na nakabilad sa liwanag ay masamang ideya. Mabilis itong mamamasa at mawawala ang kanilang aroma. Ang perpektong paraan para sa kanila ay isang malinis, tuyo, at salamin na garapon na may mahigpit na takip. At ang garapon na ito ay dapat itago sa madilim na kabinet sa kusina. Ang tamang packaging ay hindi maliit na bagay, kundi ito ang garantiya ng kalidad ng iyong mga inihanda. At sa wakas, kapag nasanay na kayo sa lahat ng tatlong pangunahing pamamaraan, maaari na kayong lumipat sa susunod na antas. Ang antas ng pagiging malikhain sa pagluluto. Ang tunay na sining sa pagpepreserba ng pagkain ay ang paghahalo-halo ng iba't ibang pamamaraan. Dito, hindi lang kayo sumusunod sa instructions, kundi nagsisimula na kayong mag-eksperimento, gumagawa ng sarili ninyong natatanging lasa at texture. Ano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, kumuha kayo ng cherry tomatoes at unti-unti ninyo itong patuyuin sa oven para mawala ang kaunting tubig o sa lingguwahe ng mga chef, i-oven dry sila ng bahagya. Hindi sila magiging tuyong-tuyo na parang chips, kundi mawawalan lang ng bahagi ng kanilang tubig at mas magiging puro at matamis ang kanilang lasa. Pagkatapos niyan, maaari na ninyo silang ilagay sa garapon, lagyan ng isang tangkay ng rosemary, 2 butil ng bawang, at buhusan ng dekalidad na olive oil. Ano ang nakamit natin dito? Pinagsama natin ang pagpapatuyo at pagpepreserba sa mantika. Ang resulta ay hindi lang simpleng produkto, kundi isang handa ng delikadisa na akma para sa isang restaurant. O kaya naman, maaari ninyong igisa ang mushrooms pagluluto sa init at pagkatapos ay i-freeze pagpapalamig. Mag-eksperimento, paghaluin ang iba't ibang pamamaraan at dagdagan ng inyong mga paboritong pampalasa. Sa ganitong paraan, nalilikha ang mga tunay na obra maestra sa pagluluto na magpapasaya sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay sa buong taglamig. Madali lang daw. Pipili ka lang ng paraan, ihanda ang gulay, at ayos na. Pero heto ang pinakamalaking sikreto na madalas nating makalimutan. At ito ang magpapabago sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagpili kung i-freeze mo ba o i-preserba. Ang tunay na issue ay ang tatlong hindi nakikitang kalaban ng iyong ani. Ang oxygen, liwanag, at enzymes. Sa esensya, ang lahat ng paraan natin ay iba't ibang diskarte lang para labanan ang tatlong ito. Ang pag-freeze ay hindi pagpatay, kundi pagpapatulog. Pinapatulog nito ang mga enzymes, pinapabagal ang kanilang nakakapinsalang gawain.
Pero sa sandaling matunaw ang produkto, gising na naman sila at mas malakas pa. Ang paggamit ng vacuum seal sa pag-freeze ay laban natin sa oxygen na siyang nagpapa-oxidize at sumisira sa pagkain. Ang pagpapatuyo ay lubusang pag-aalis ng tubig. Inaalis natin ang tubig mula sa mga mikroorganismo. Kung wala ito ay hindi sila mabubuhay at mas pinapasarap pa natin ang lasa. Ang selyadong garapon naman sa madilim na kabinet ay proteksyon laban sa liwanag at sa parehong oxygen. Samantala, ang pagpepreserba ay isang kemikal na atake. Ang suka at asin ay lumilikha ng kapaligiran kung saan hindi nabubuhay ang bakterya. Ang pag-unawa sa simpleng prinsipyong ito, ang labanan ng tatlong kalaban, ay gagawing isang tunay na estratehista sa pagpapanatili ng lasa at nutrisyon. Ang isang simpleng taga-prepare. Hindi ka na basta-basta susunod sa recipe ng bulag. Mauunawaan mo na kung bakit mahalaga ang bawat hakbang. Kaya, sa madaling sabi, walang iisang perpektong paraan ng pagpepreserba. Para sa bawat gulay, may pinakamahusay na paraan na makakapagpapanatili sa lasa, texture, at nutrisyon nito. Ang pag-freeze para sa bilis at pagpapanatili ng pagiging sariwa. Ang pagpapatuyo para mas maging malasa at masarap ang amoy. Ang pagpepreserba para sa matagal na imbakan at paglikha ng bagong lasa. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Umaasa ako na mas naging malinaw at interesante na ngayon para sa inyo ang mundo ng paghahanda ng pagkain sa bahay. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na gabay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong gulay ang pinakamahirap para sa inyo na ipreserba? Isulat sa comments at maaaring ang tanong nyo ang maging paksa ng ating susunod na video